Del Toro's point of view. Lumibot na muna ako dito sa mall na pinatayo ng aking kaibigan. Hindi ko alam ang nasa utak ng tao na yon dahil mas inuuna pa niyang iba kaysa sa kanyang sarili. Ang mga tauhan ko na nag-abot ng mga pera na donasyon niya. Ayokong ako magpakita dahil kilala nila ako na madamot at mabangis dito sa aming lalawigan. They even think that I am a mafia. Ang totoo ay gusto niyang ibigay kay Arevalo ang pamamahala dito pero hindi na ako pumayag dahil natuklasan ko na ang lahat ng kabalastugan na ginawa ng kaibigan naming yon. Gusto kong kausapin si Rojas pero hindi ko alam kung paano ko siya haharapin dahil isa din ako sa mga humusga sa kanya. Habang naglalakad ako ay natigilan ako dahil parang nakita kong aking kaibigan na si Santiago na mas malusog at mas bata. Tinitigan ko siyang mabuti at lumapit pa ako. Si Santiago talaga ang aking nakikita. Kasama pa niyang anak ni Rojas. Dalaga na pala siya. Siya sanang kauna-unahan ko na aanakin sa binyag. Pero nakinig ako sa gagong Santiago na yon. Mas lumapit pa ako at nagulat ako dahil pati boses ay pareho sila. Mabilis kong isinuot ng aking sombrero at agad ako na kumuha ng kanyang buhok. Sa exit na ako dumaan at agad na inilagay sa isang plastic ang aking nakuha. Napatingin ako sa aking orasan at sigurado nagising pang aking kaibigan kaya tinawagan ko siya agad. Toro, napatawag ka. May nakita kong kamukha at kaboses mo. Hindi ko alam na marunong ka din palang pumatong. Alam mo wala akong naging kasintahan. May nakasiping man ako noon ay isang beses lang at alam kong wala mabubuo dahil puno ng gamot ng katawan ko. Sinong nakasiping mo? Nagtatakang tanong ko dahil wala siyang naikwento sa akin. Si Tomboy. Sinong Tomboy? Yung kapatid ng asawa ni Rojas? Ano? Paano nangyari? She's dead. Kaya nga imposibleng may anak ako sa kanya. Siya lang ang nakatali ko. Napahinga na lang ako na malalim. Ipapadala ko larawan na nakuha ko kanina. Kasama niyang anak ni Rojas. Nagpaalam ng aking kaibigan dahil dumating na ang kanyang doktor. Napagpasyahan ko naman na dumalaw sa kanyang bahay. Pagdating ko, ay nanatan ko sa Arevalo na umiinom ng alak. Napadalo ka, my friend? Masayang bati na niya na yumakap sa akin. Tinapi ko lang aking balikat pagkatapos ibinigyan din niya ako ng alak. Nilibot ko ang aking mga mata at napahinga ko na malalim dahil wala nang larawan ng mga Santiago. Bakit wala nang mga larawan ng mga Santiago? Pasimpleng tanong ko sa kanya. Sinabi ni Santiago sa akin na alisin ko na lang dahil kami naman doon nakatira. Isa pa, sinabi niya sa akin ang bahay na to, kasama kanyang lahat ng mga ari-arian. Ganun ba? Kamusta na pala siya? Wala na akong balita. Mula pumunta siya sa Amerika. So bad, kaya pinabilis niya pag-aayos ng mga papel para isalin lahat ng mga ari-arian niya sa akin bago kunin ng gobyerno dahil wala naman siyang pamilya. Napatango na lang ako. Nagpaalam na. Dito ka na kumain ng dinner. Ngayon ka nga lang dumalaw. May pupuntahan pa ako importante. Sa susunod na lang. Sabi niya at lumabas ang kanyang anak. Tito, long time no see. Masayang bati niya na hinalikan ako at malapit pa talaga sa labi ko. Hey! Sabi ko lang at wala na masabi na iba dahil malandi din ang bata na to. I have to go. Sabi ko at inilagay ng alak sa mesa. Diretso na ako sa pintuan at hindi na ako lumingon pa. Mabuti na lang at wala ako sa binyag ng anak niya noon. Kaya hindi ko siya inaanak, kundi ibabalik ko ang kandila sa kanya. Pag upo ko sa sakyan ay maraming missed call si Santiago, kaya agad ko siyang tinawagan. Kamukha ko nga siya. Bakit kasama niyang anak ni Rojas? Hindi ko alam. Pupuntahan na kita, pahiram ng jet mo. O baka naman ibinigay mo na rin kay Arevalo. No, wala pa akong ibibigay sa kanya. Pero kung mamamatay ako, ay magkakaroon na siya ng access sa lahat at kasama ko. Marami na akong problema, Santiago. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa at napailing ako dahil sinungaling talagang Arevalo na yon. May sarili naman akong private jet
Hinuli ko lang si Santiago dahil kung magsasalita ako ng laban kay Arevalo ay hindi siya maniniwala sa akin. Diretso na ako sa aking private jet at habang nakaupo ay may naalala akong babaeng hinalikan ko sa palengke. She got a very soft lift and I want to kiss her again. Pero ang problema ay baka isa din siya sa mga babae na mahirap na pera lang ang gusto. I am not getting any younger. Kailangan ko maghanap ng mapapangasawa. Maraming oras ang lumipas ay lumapag ng aking jet. Mga tauhan ni Santiago ang sumalubong sa akin. Pagdating ko sa kanyang bahay, ay sinamahan agad ako ng kanyang kasambahay sa kanyang kwarto. Pagbukas ay napahinga ako na malalim. Wala nang kanyang makapal na buhok at mas lalo itong pumayat. Huwag mo akong titigan na parang may gusto ka sa akin. Nakangiting sabi niya. Napangiti na rin ako at mahigpit siyang niyakap. Pagkatapos ipinakita ko sa kanya ang buhok sa kanyang kamukha. Agad siyang tumawag na magdi-DNA. Habang hinihintay namin ay nagkwentuhan muna kami at napunta ang aming usapan kay Rojas. Kamusta na siya? Tanong ng aking kaibigan. I think patapos na kanyang termino bilang gobernador. Sagot ko at napahinga siya na malalim. Do you still believe na kaya nang lasunin ka? Tanong ko ulit at napahinga din siya na malalim. May pinakita sa aking video si Arevalo at nakita sa video na si Rojas. Malungkot na sagot niya. Napanood ko din yun, kaya agad akong kumampi sa kanila ni Arevalo kahit na mas malapit ako kay Rojas noon. Hindi na rin ako umimik pa dahil ang nakausap ko noon na umamin na si Arevalo talaga ang naglagay ay patay na. Wala na akong matibay na ebidensya, lalo na kung salita lang. Dumating ang kukuha ng sample sa aking kaibigan at pinanood ko sila. Kinuha na rin nila ang sample ng batang kamukha niya at sinabi nung kumuha ng sample na malalaman ang resulta ng 3 araw. Kaya habang hinihintay ko ang resulta ng paternity test ng dalawa, ay pinaimbestigahan ko na rin ang babaeng nahalikan ko sa palengke. Kinausap ko si Santiago na wala na muna siyang pagsasabihan sa iba habang hindi pa namin alam ang resulta ng DNA nila. Ako na muna ang personal na nag-alaga sa aking kaibigan at nagulat ako dahil humihingi sa Arevalo na malaking pera na gagamitin niya sa eleksyon. Mabuti at kahit may sakit ang kaibigan ko ay may pinapirmahan siyang kasunduan na dapat babayaran na Arevalo ang perang hihiramin niya. Dumating ang araw na hinihintay namin. Nanginginig pa ang kamay ng kaibigan ko nang buksan niya ang envelope. Natulala siya nang buksan ito, kaya agad akong lumapit at binasa din. 99.999, siya ang tunay na ama ng bata. Ako na mismo ang yumakap sa aking kaibigan na tulala pa rin. Sa wakas, meron na siyang legit na tagapagmana. Kailangan ko umuwi sa Pilipinas para kunin ang anak ko. Sambit niya. Kaya dapat magpagaling ka at kumain ka ng marami para may lakas kang tumayo. Agad kong tinawagan ng kanyang doktor. Sinabi niya kailangan pang magpalakas si Santiago kahit 2 linggo pa o 3 para hindi siya mahilo. Malaki ang naitulong ng DNA dahil lumakas ng kumain ng aking kaibigan. Habang kumakain siya, ay kinausap ako muli ng kanyang doktor. Magkakaroon siya ng major operation sa utak sa susunod na buwan. Kaya kailangan na lumakas ito para makayanan niyang operasyon. Sa palagay ko, ay kakayanin ng aking kaibigan dahil may anak na siyang magbibigay sa kanya ng lakas. Alcatraz POV. Ngayon ko lang nalaman na may tito pala ako. Bakit hindi sinabi sa akin ni Daddy? Malalim ang aking inisip nang tumabi na sa akin si Drake at agad akong yumakap sa kanya. Ang bilis na lumipas ang 10 araw dahil uuwi na kami bukas. Iniisip mo pa rin ba yung tito mo? Oo, love. Bakit hindi sinabi sa akin ni Daddy? Ang alam ko nag-iisa na anak ang mami ko. Malalaman mo ang sagot pagdating natin sa hacienda. Matulog na tayo, love, dahil maaga pa tayong umalis bukas. Mas maganda at ligtas na bumiyahe sa umaga dahil kasama kita. Kinabukasan, ay tinatamad akong bumangon. Dinuhat na lang ni Drake ako na parang bata at tinulungan na magsipilyo. Pinalitan na rin niyang aking damit ng luma niyang damit.
Pagkatapos kumain na kami ng agahan, madilim pa sa labas nung kumain kami. "Love, nakatulog ka ba?" Tanong ko't umiling siya. "Hindi love, sa asyenda na lang ako matulog." Sagot ni Drake habang inaalis lahat ang laman ng fridge para ibigay kina Ate Saling. Pagkatapos inalis na niya ang saksakan ng fridge. Ibinaba na rin niya ang kontador at nagawa siya ng paraan para pambayad na konsumo namin na kuryente sa 10 araw. Ako na ang naghugas ng aming pinagkainan dahil naawa na ako kay Drake. Halata na wala siyang tulog. Handa na lahat ng aming gamit na uuwi at sasarado na rin ang lahat. Pumunta kami sa bahay ni na Ate Saling, dala ang malaking plastic bag. Si Drake ang nagbuhat sa bigas na hindi namin naubos. Gulat na gulat si Ate Saling sa dinala namin sa kanya at halata sa mukha niya ang malungkot sa aming pag-alis. "Kailan kayo ulit babalik dito?" "Hindi ko pa alam, ate. Pero sigurado ako na sa pagbabalik namin kasama ko na si inay." Sagot ni Drake. Dumating na ang tricycle kaya tuluyan na kaming nagpaalam. Hindi na kami nakapagpaalam pa kay Deo dahil medyo malayo ang bahay ni na Mengay. Sumakay na kami sa tricycle at malungkot din ako na umalis dahil gustong-gusto ko dito maliban sa mga tulisan. Ilang minuto lang ay nasa bayan na kami at agad na bumili ng tiket si Drake. Gaya ng dati ay sa malapit kami sa exit umupo. Inayos niya ang aking sombrero at buhok para matakpan ng aking mukha. Ayoko na kasing magmask dahil nahihirapan akong huminga. Umandar na ang bus at yumakap ako sa aking boyfriend. "Love, matulog ka na muna." Sabi ko pero umiling siya. "Ikaw matulog, love, dahil mapapalaban tayo sa kwarto mo." Sagot ni Drake at natawa ko. Ilang beses huminto ang bus pero hindi ko pinababa si Drake. Hindi naman ako pala ihi kaya sa bus na lang kami. Hanggang sa malapit na kami sa aming bayan at excited na rin ako makita ang aking daddy at nanay. Pagdating namin sa bayan ay sinundo kami ng aming driver. "Mukhang hiyang ka sa probinsya ni na Drake, senyorita ah. Mas lalo kang gumanda." Sabi ni kuya na mas matamis akong ngumiti. Hindi man ako nadidiligan sa loob pero lagi may fertilizer naman. Pagdating namin sa bahay, ipatakbo akong pumasok sa bahay. "Daddy, may boyfriend na ako!" Masayang sigaw ko. "Talaga anak?" Masayang salubong din ni daddy sa akin at mahigpit niya akong niyakap at binuhat. Paglingon ko sa akin likuran ay nakayuko si Drake. "Daddy, meet your manugang." Masayang sambit ko at natatawa si daddy na niyakap si Drake. "Masaya ko para sa inyo mga anak." Sabat ni inay mula sa kusina na sumilip. Patakbo kong yumakap kay inay at hinalikan siya sa kanyang mukha. "Mukhang pagod kayong dalawa, magpahinga na muna kayo mga anak." Sabi ni inay, kaya ibinigay namin ang ilang kamote na inani ni Drake kay daddy. Pagkatapos, magkayakap kami ni Drake na pumasok sa aming kwarto. Sabay na kaming naligo at sa tub pinaligayan namin ang isa't isa. Wala siyang kapaguran kahit wala siyang tulog. Ilang saglit lang ay tinawag na kami na kumain, kaya nagsuot na lang ako ng roba at sabay na kaming lumabas sa aming kwarto. Pagdating namin sa kusina ay pinakamasayang dinner namin dahil may mga partners na kami. Kitang-kita pa sa leeg ni inay ang mga bakas si daddy. Pilit man niyang tinatago pero kitang-kita ko to. "So, magkakaapo na ba kami?" Biglang tanong ni daddy. "Daddy, wala pa nangyari sa amin ni Drake." Bulalas ko at parang nagulat si daddy. "Ano? Drake, maganda naman ang anak ko. Hindi ka nagagandahan sa kanya?" Tanong ni daddy. Hiyang-hiya kong tinakpan ng aking mukha. Mabutit hindi sinabi ni Drake ang totoong dahilan kung bakit wala pa nangyari sa amin. Sinabi niya na kung handa na daw kaming dalawa. "Ano? Hindi pa ba kayo handa?" Pangungulit pa ni daddy. "Daddy?" Saway ko na sa kanya. "Mahal, bata pa sila. At isa pa, 17 pa lang si Drake." Sabat ni inay. Ano naman ngayon kung 17 pa lang si Drake? Hindi naman siya babae? Baka maunahan ko pa kayo."
Pahayag ka ba, Drake, na mas magaling ako sa'yo? Pangangansyaw pa ni Daddy, kaya halos magtago na ako sa ilalim ng mesa. Daddy, kung ano-ano na lang sinasabi mo. Kumain ka na nga, hindi ang leeg ni Ina ang kinakain mo. Bulalas ko at tumawa lang ito habang si Nay ihiyang-iya na tinakpan ang leeg niya sa kanyang buhok. Rosanda's POV. Sir, may bisita po kayo. Santiago at Del Toro daw po. Dinig ko na sabing guard at natigilan ako. What? Bakit daw? Seryoso sa ganitong oras sila pupunta? Tanong ni Gob at bumangon na rin. Mabilis siya nagbihis at nagbihis din ako. Dating kaibigan sila ni Kuya at sana pagpunta nila dito ay para dalawin lang siya. Nagbanyo lang kami saglit at kinausap niya ako na magpahinga na lang ako. Pero pinilit ko na gagawan sila ng kape. O sige mahal, pero kapag inaantok ka, matulog ka na ulit. Ewan ko ba, sa dati ko mga kaibigan na to at ngayon pataga nila ako dalalawin? Mas maaga pa sila sa mga nagtitinda ng pandesal. Sabay na kaming lumabas si Gob at numeratso ako sa kusina, habang siya naman sa sala para pagbuksan niya ang mga to sa pintuan. Habang nagtitimpla ko ng kanilang kape, ay kinakabahan ako. Narinig ko ng kanilang mga boses, kaya pinuntahan ko na sila, dala ang kapeng ginawa ko. Nagulat ako sa itsura ni Santiago, habang nakaalalay sa kanya si Toro. Rosanda, ikaw ba yan? Tanong ni Toro at bahagya akong napangiti. Hello po kuya, kape po nyo? Alukot inilagay sa mesa ang tray dahil nanginginig ang aking mga kamay. Himala ata, sabay pa kayo tagang binisita ko. Sabi ni Gob na parang hindi niya kaibigan ang mga ito dati. Nandito ako para kunin ang aking anak. Mahinang sambit ni Santiago at nangatog na ang aking mga tuhod sa kaba. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.